Eto si Kibuloy daw. Oh, speaking of Kibuloy, mga kababayan, ayaw pa nilang aminin, no? Oh, breaking news daw po, sabi ng SMNI. Meron na naman silang pa-breaking news, mga kababayan. Sabi dito, oh, SMNI News charges for major offenses against KOJC member in the US dismiss. I knew, no? October 26, dismiss nga ba talaga? O dahil nakipagsabwatan, nakipagtulungan na sa Estados Unidos government, no? Yung mga kasapakat dati. Oh, alam nyo po, nakipag-guilty plea po sila sa Estados Unidos, mga kababayan. So sa madaling salita ho, mga boss, chief, amo, sir, no? Yung mga sinasabi nila na na-dismiss, pero nag-plea bargain, ayan, tama si Ma'am Tess Baranco, magiging kalaban po yun ni Kibuloy. Bakit ho? O, nag-plea ng guilty, ano po ang kasunod niyan? Pakipagtulungan kayo sa amin. Di ba? Makipagtulungan kayo. Sabihin nyo kung ano talaga yung mga katotohanan. Ito po yung sa US visa po mga bossing. Tama ba ako, Jordan G? No, ito yung usapin yung prod na US visa. Bakit to? Kasi may nagsiwalat din po, mga kababayan, sila Kibuloy pala, nagpapaasawa dun. No? Pinag-aasa-asawa nila doon sa US citizen o yung kanilang miyembro. Bakit nila ginagawa yun? Para unli palimos ho sa Estados Unidos. Ibang klase sa Estados Unidos, ha? Siyempre kapag kaho dyan, mga kababayan, dyan umikot yung mga pasobre o yung mga ano tawag doon? Yung mga timba ni Kibuloy, mabigyan ka lang ng $3 dyan o $5 no? Magkano na yun? Katumbas na yun, 275 pesos o 250 pesos kung i-compute mo na lang sa 50. Iba ho ang equivalent, mga kababayan. Pero eto ho, sabi dito, October 26, 2024, U.S. Attorney's Office, California, dismisses forced labor, money laundering, and human trafficking charges against Kingdom of Jesus Christ members Amanda Estopare at Gia Kabaktulan. Ang kapalit po nito, mga kababayan, makipagtulungan po sa Estados Unidos. Makipagtulungan po, no? Na sabihin lahat ng katotohanan, mga kababayan. Sabi nung ibang mga vlogger, si Jason Sa, nabungal na, kaka-fake news. Nasaan ba yung video na yun? Malayo na kasi. Hindi ko na makita yung video ni Jason Sa, sinasabi niya doon, si Kingdom of Jesus Christ leader, Apollo Kibuloy po, ayun, dismiss na po yung mga kaso doon sa Estados Unidos. Ito yata yun, no? At gaya po ng naunang pinost namin, ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Tingnan nyo si Sonsa. Dati hinahangaan ko pa to no? Sabi ko, etong dalawa na to, Mel Chanco at Jason Sa, ang galing-galing magbalita. Ngayon po, si Jason Sa, puro ka fake news na lang po, natanggal na, nalaglag na, nalagasan na ng ngipin dahil po sa kaka-fake news, mga kababayan. Narinig niyo po yung sinabi? Ano po yung sinabi? Dismiss na daw po si Kibuloy. Yun po ito. Isang buwan ang makalipas nung sinabi nila to. Pero napatunayan, naghain po ng guilty plea o nakipag-bargain para sabihin yung katotohanan, mga bossing, at lalong madidiin yung bossing niya na si Kibuloy. Di ho ba? Ulitin natin para mas malinaw po sa iba. At gaya po ng naunang pinost namin, ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Bakit nila po pinafake news, mga kababayan? Pinafake news sila para isipin ng mamamayang Pilipino, tignan nyo, sa Amerika dismiss na tong tao, tapos ngayon dito sa Pilipinas nakakulong pa din.
palayain na yan, ganun, di ba? Eh, wala naman po katotohanan sinasabi nito. At gaya ng sabi ko kanina, magandabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasaimpapawid. At ayon po rito, sa balitang ating natanggap mula sa ating mga kasamahan sa Amerika. Aba, meron pong kasamahan, nabalitaan ka ng fake news. Kaya ang binabalita mo sa Pilipinas ay fake news din. Ang korte po sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Buhay pa kaya si Sonsa? Alam niyo po, ang tanong natin, nakakaharap pa din kaya ito sa taong bayan doon sa kanyang mga ipinagbababalita po, mga bossing? Wala eh. Sabi tuloy ni Just One Me, Miano, ipasarado na ang SMNI. Aba, nandito na din pala yung kaibigan natin na si Ma'am Chris Rose. Shout out po sa inyo, Madam. Yan ha, mga bossing. Ekep, peke. Dumako tayo. Dakuin na po natin, mga kababayan, yung kay Duterte. Aba, alam nyo po, ito. Vansenia. Uy, akala ko, wait lang. Akala ko ang dating Pangulong Duterte ay masama ang pakiramdam, no? At nanghihina. Kaya hindi makadalo doon sa Quadcom. Yun po ay base doon sa lawyer ng dating Pangulo. Ano po? Sabi ni Florentino Ramos, fake news si Sonsa. Ngunit subalit datapwat, ito po mga kababayan, dinner with Pantaleon Alvarez, Bato de la Rosa, si Madam Hanilet at si dating Pangulong Duterte. Sabi dito ni Ma'am Lori Mamawag, mukhang healthy nga siya eh. No? Paano yan? Naku, lalong maiisip ng sambayan ng Pilipino. Niloloko kami nito Sabi, hindi siya hindi siya makaka-attend. Ayan, meron pang pa-picture-picture. Tingnan nyo di ba? Kaya namang lumabas. O baka iniiwasan lang talaga yung Congress. Sabi ni Arlene Kayumanggi, Apollo, Didi, Pilipinas version, Kibuloy. Di ba? Sa Amerika, ang version, PDD, Pop Daddy. Sa Pilipinas, Apollo Kibuloy daw. Sabi ni Arlene Kayumanggi. Sabi ni Helen Besidas? Takot yan sa Quadcom. Baka gano'n na nga ho. Mga boss.